Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong muling pagbalik ni Kuya Tony kay Dr. Vincent. At dito nga po ay ikinento nitong si Mrs. Ka-Business kay Dr. Vincent kung ano yung mga naobserbahan nila dito kay Kuya Tony. At matapos nga pong maikwento nito si Mrs. Ka-Business dito kay Doc Vincent yung mga naobserbahan nila dito kay Kuya Tony, ay ang sinabi po dito ni Dr. Vincent ay malaki na nga daw po ang naging improvement nitong si Kuya Tony kumpara noong una itong dalhin sa kanya, nung una itong ipagamot sa kanya nitong sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Dahil ngayon nga daw po ay nakikita niyang nakikipag-socialize na itong si Kuya Tony. Samantalang nung una nga daw po na dalhin ito nila Ka-Business dito sa kanya, ay hirap silang pagsalitain itong si Kuya Tony. Pero ngayon nga po ay kusa na siya nakikipag-communicate sa ibang tao. At dito ay sinabi din itong si Mrs. Ka-Business kay Doc Vincent na nabuksan na nga daw po ni Kuya Tony ang kanyang social media account o yung kanyang Facebook account. At may mga nagiging kachat na nga daw po siya dito. Kaya lang ay medyo nabakala nga daw po itong si Mrs. Ka-Business dito nga po sa isang naging chat nitong si Kuya Tony na nabasa nitong si Ate Vera. Dahil may patungkol nga daw po ito sa usapin ng pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ibig sabihin po na itong si Kuya Tony pala ay membro ng LGBTQ. At sa tingin ko, kung hindi man ito gay, ay malamang na isa siyang bisexual o yung tinatawag na silahis. Nagkakagusto sa lalaki at nagkakagusto sa babae. Kasi pag nagkikita siya ng magandang babae, ay nagre-react agad siya eh. At saka lalaking lalaki yung boses niya eh pag siya nagsasalita. Bagamat madalang nating marinig yung boses niya, ay pag nagsalita naman siya ay maririnig nating lalaking lalaki talaga siya. Pero ang pagiging membro naman po ng LGBTQ ay hindi naman po yun masama. At kalimitan pa nga po, itong mga membro ng LGBTQ na ito ay sila pa yung
mga responsableng tao. Na sabi ko nga ay minsan ay mas lalaki pa sila kaysa doon sa sinasabi nating straight na lalaki. At matagal na rin silang tanggap dito sa ating lipunan. Bagamat may ilan pa rin na hindi sila kayang tanggapin, pero ang karamihan po sa atin ay tanggap na sila. Pero dito guys, hindi po nabakala itong sila Mrs. Ka-Business dahil sa kung ano yung nalaman nila sa pagkatao nito si Kuya Tony. Dahil alam naman nating lahat na mataas ang respeto ng buong family Ka-Business sa mga katulad nila. Katulad na lang halimbawa dito kay Mama Sang at dito nga po kay Martha. Mataas ang respeto dyan ng buong family Ka-Business. Bagamat nandun nga yung lagi nilang pagbibiro dito kay Mama Sang at kay Martha, pero bahagi lang kasi yun ng pampagood vibes. Hindi naman ibig sabihin nun ay minamaliit o dinidiscriminate nila ang katulad nitong sila Mama Sang at nitong si Martha. Ang pinapangambahan nga lang po dito nila Mrs. Ka-Business ay baka itong mga ganitong chat ni Kuya Tony ay hindi makatulong sa kalagayan niya ngayon. Ang kagandahan nga lang po dito guys ay mukhang nabubuksan ng kuya nitong si Kuya Tony yung FB account nitong si Kuya Tony. Kaya kahit papaano ay namomonitor niya yung mga ichinachat nitong si Kuya Tony. At napapagsabihan niya ito si Kuya Tony doon sa mga ganong klase ng chat niya sa kanyang mga kaibigan. At batay pa nga po doon sa chat na nabasa nito si Ate Vera ay ang naging tingin dito ni Mrs. Ka-Business ay may karanasan na po itong si Kuya Tony sa pakikipagtalik nga po sa kapwa niya lalaki. Kaya mukha nga daw po na hinahanap-hanap ito ni Kuya Tony itong ganong klase ng aktibidad. Kaya sa tingin ko ay mas maganda sana kung hanggat hindi pa tuluyang magaling nga po itong si Kuya Tony ay mamomonitor ng kahit nito si Ate Vera ang mga nagiging aktibidad nito si Kuya Tony sa kanyang cellphone. Kasi nga po hindi naman talaga natin alam kung ito pang ganitong klase ng usapan ay may hindi magandang magiging epekto dito kay Kuya Tony sa ginagawa sa kanyang paggagamutan. Okay guys, balik po tayo dito sa muli nga pong pagpapacheck up nito si Kuya Tony dito kay Dr. Vincent. Dito nga guys ay itinanong nila Ka-Business dito kay Dr. Vincent na baka pwede rin dito kay Kuya Tony yung ginawang pagturok dito kay Kayla. At ang sabi ni Dr. Vincent ay pwede naman daw basta magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-inom nito si Kuya Tony ng mga nakareseta niyang gamot. At yun nga po, tinurukan po nito si Dr. Vincent itong si Kuya Tony na katulad nung itinurok dito kay Kayla. Alam naman po natin, nakita naman po natin na yung ginawang pagturok kay Kayla ay napakalaki talaga ng naitulong dito kay Kayla. Nakita natin na naging mabilis ang improvement nito si Kayla. At ang katunayan niya po dyan ay sa ngayon, ito si Kayla ay nagtatrabaho na sa isang garments. Bagamat nakikita natin na hindi pa 100% na fully developed na ito si Kayla o lubusan na talaga itong magaling, ay makikita naman po natin dito na napakalaki na talaga ng kanyang pinagbago. Kaya sana ngayong naturukan na ito si Kuya Tony ay maging katulad din ni Kayla ang mabilis niyang paggaling. Sana nga po itong paraang ito
itong paraan ng pagturok na ito. Ito yung makatulong dito kay Kuya Tony para sa tuloy-tuloy at mabilis nga po nitong paggaling sa kanyang sakit o sa kanyang depresyon. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at walang sawa pong nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po do sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta sa akin. At shout out din po dito kay MK Inday Okray. At syempre ganun din po sa aking mga kasamang reaktor na sila Ma'am Claire's Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kamix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, at dito kay Katangay PLC. Shout out po sa inyo. At yun, muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabis.